Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ang topic po natin ay tungkol na naman sa pagsagot sa katanungan ng isa sa mga subscriber natin. Tungkol sa paggamit ng antibiotics. Kung gaano daw ba ito kadalas, ilang klaseng antibiotics daw yung ipinapainom natin. Unang-una, ang pagpapainom natin ng antibiotics every first day of the month hanggang 5th day of the month. On the 6th day hanggang katapusan, vitamins naman po. Yan. So, bakit ganon? Alam nyo po kasi yung mga manok natin, hindi natin namamalayan minsan na meron na palang sipon na nag-uumpisa sa kanilang katawan. Para maagapan natin yung mga ganon na mga kasi minsan hindi talaga natin nakikita yung sintomas. Meron nga yung okay pa sila ngayon, tas kinaumagahan, may sipon na. Dahil na rin yan sa pabagong panahon. Ayan, so kaya nga meron tayo ng medication program na ginawa para mag-bacterial flushing tayo. And then, ngayon, yung katanungan kung gaano daw ba ito kadalas. So, syempre, monthly tayong mag-antibiotics. And then, yung katanungan niyang isa, kung ano-ano daw ba yung mga ginagamit nating antibiotics. Well, actually, maraming klase po yung antibiotics. Going back sa mga naunang antibiotics na ipinapainom natin sa ating mga manok noon, meron nga yung mga penicillin. Mga basic po yan. Streptomycin, iba-ibang pamilya din po yan. Ang nangyayari kasi parang nai-immune din yung mga manok natin sa mga ganong gamot. Or wala pong epekto dahil nga sa nag-i-evolve din yung mga bakterya. Hindi natatalab sa kanila yung mga ganong klaseng gamot. Kaya lately, ang mga effective ay yung mga enrofloxacin, norfloxacin. Ngayon, paano ba natin malalaman kung anong antibiotics yung ipapainom natin? Meron tayo nung ginagawang sistema kung saan kumukuha tayo ng sample ng manok, dinadala natin siya sa Bureau of Animal Industry. Parang dito po sa amin sa Pangasinan ay meron sa may Santa Barbara. Magdadala po ng manok doon and then ipapa-AST natin, antibiotic sensitivity test. So doon po, meron silang ilalagay nila yung parang nung manok, laway, ganyan. Ilalagay nila sa plate, may bakterya na ilalagay doon, tapos andun din yung gamot. So kapag nakita na takot yung yung bakterya, lumalayo siya doon sa gamot na yon, ibig sabihin, yun yung pwede nating gamitin. So halimbawa yung gamot na yun ay enrofloxacin, yung ipapainom natin. Yung sa same laway, pero ibang plate naman, halimbawa, ang nilagay nila ay gentamicin, ganyan. Makikita mo yung bakterya, nilalapitan niya yung gamot. Hindi sila takot. So, ibig sabihin, immune yung bakterya doon. Hindi natin pwedeng ipainom yon. Kasi nga, kahit na ipainom natin yung gamot na yun, useless. Nagsasayang lang po tayo ng pera. At syempre, hindi rin gagaling yung mga manok natin. So, yun yung pinaka-best way talaga para ma-identify natin kung anong gamot yung pwedeng ipainom natin sa ating mga manok, especially yung antibiotics na yan. Ngayon, ang tanong, Mang Mags, paano naman yung malalayong lugar namin? Wala kaming Bureau of Animal Industry na malapit. At saka backyard lang naman yung alaga namin. Ayun po, kapag yung manok ninyo ay galing po sa akin, dahil meron na po tayong lab test, enrofloxacin po yung mabisang ipapainom sa kanila. At saka doxycycline or norfloxacin. Ngayon, sakaling hindi po galing sa akin yung manok, syempre hindi natin alam yung history kung saan galing yan. So, mas mabuti, tanungin ninyo yung supplier ninyo kung anong antibiotics ang magandang ipagamit sa kanila. Ngayon, sakaling yung supplier ninyo ay ahente lang naman, wala siyang pakialam sa mga ganyang data, or hindi niya na naitanong kung saang farm siya kumuha, gagamit tayo ng trial and error. So, gagamit tayo ng mga antibiotics, iba't ibang antibiotics, itra-trial and error natin. Gagamitin natin to 3 to 5 days. So, kung walang epekto, hindi gumagaling, palitan ulit natin. So, ganon. Palitan ulit. Ngayon, kapag maganda yung result, tandaan ninyo kung anong gamot siya, gumaling,
So, tandaan nyo po, yung batch ng manok nyo yun yung ipapainom nyo na lang monthly kung gagayahin nyo po yung nasa program ko. Hindi po kailangan na paiba-iba yung ipapainom nating gamot. Kasi unang-una, kung alam na natin yung active, kung saan yung takot, yung bakterya or kung saan gagaling yung mga manok natin, syempre, yun na lang palagi yung ipapainom natin. Huwag po tayong magpainom ng paiba-iba. Yung pagpapainom kasi ng paiba-iba, kapag tayo ay andun sa stage ng trial and error. So, tandaan nyo pong mabuti yan. Isa na namang napakagandang tip yung naibigay ko po sa inyo ngayong araw. Kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. Ang available po nating RTL ay yung pang July 3. Sa mga hindi pa po nakapagpabook ay magpabook na po kayo. At tungkol naman sa price update, tumaas na naman po ang presyo ng itlog. Bibigyan ko na naman po kayo ng update sa susunod na video. Abangan nyo po. Ayan. So maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Mabuhay po tayong lahat at God bless. Thank you.